Sa nakaraang kwento natin ay ibinigay ng babae sa ating bida ang kanyang parte na pagkain dahil sa kakadating lang nito kaya niya isinantabi muna ang pagkain, at sa pagpapatuloy ng kwento. Hindi naman makapaniwala ang ating bida dahil sa kabaitan ng babae sa kanya at magsasalita pa sana siya ngunit hindi niya nalang ipinagpatuloy. Nagtataka naman ang babae na kung ano nga ba ang susunod niyang sasabihin at agad naman na tumugon ang ating bida na wala naman. Umubo na naman ang babae na tila ba ay nanghihina na ito dahil sa maitim na ang ilalim ng mata nito. Tiningnan niya naman ang babae at naalala niya ang sinabi ng babae sa kanya na wala siyang planong saktan siya at naalala niya rin ang sinabi ng babae sa kanya na kung mamamatay siya ay malulungkot siya. Napagdesisyonan naman ng ating bida na hindi naman masama na pagkatiwalaan niya ang babae kahit na kaunti. Bigla namang nalaglag ang pagkain na nasa lata ng babae at biglang nagulat ang ating bida dahil nakita niya na bigla na lamang natumba sa lupa ang babae habang ang kanyang pagkain na nasa lata ay umikot-ikot pa sa lupa. Parang nag-alala naman ang ating bida sa kalagayan ng babae at bigla naman siyang inisikaso ni Huang Bam at pagkasuri niya sa babae ay sinabi niya naman na ang sintomas nito ay parang hindi maayos at kinakailangan nito ng gamot. Subalit ang problema lamang ay kailangan niyang pumunta sa labas sapagkat wala silang naimbak na gamot dito. Habang hirap na hirap ang babae sa kanyang karamdaman ay pilit naman siyang nagsalita at sinabi niya kay Huang Bam na ayos lang siya at huwag na siyang mag-abala pa na pumunta sa labas dahil napakadelikado sapagkat maraming halimaw na umaaligid. Inutusan naman siya ni Huang Bam na huwag na siyang magsalita at sinabi niya pa na kapag hindi nila nakuha ang gamot na kanyang tinutukoy ay ang kanyang kondisyon ay mas lalala. Nagtatakang tanong naman ang ating bida sa doktor na kung paano siya lalala kapag hindi sila nakakuha agad ng gamot. Magpapaliwanag pa sana si Huang Bam subalit bigla naman dumating ang mga grupo ng mas-asama at tinawag ng lalaking may hawak ng larawan ng ating bida ang doktor at sinabi niya na ang kanilang pinuno ay pinapatawag siya. Napansin naman ng mangmang na lalaki ang ating bida at nagkatinginan silang dalawa at napabuntong hininga na lamang ang mangmang na lalaki at agad niyang ipinalabas ang litrato na pagmamay-ari ng ating bida habang sa isip-isip ng lalaking mangmang na hindi niya naiintindihan ang kanilang pinuno at napatanong siya sa kanyang isipan na kung bakit pa ba niya hahawakan ang litratong ito kapag nakita niya ang bata sa halip na siya na mismo ang bahala dito sa pamamagitan ng kanyang patalim kahit na wala pa ang picture na ito sa kanya. Agad niya namang sinabi kay Huang Bam na mayroong inuutos ang kanilang pinuno sa kanya at ito ay gamutin niya ang mga tao na napinsala sa kanilang kuta at sinabihan niya pa ito na bilisan niya ng kumilos. Agad namang tumugon ang doktor at sinabi niya na hindi niya yun magagawa sa ngayon. Nanlaki naman ang mga mata ng lalaking kupal na ito at tinanong niya na kung hindi niya ba susundin ang inuutos ng kanilang pinuno. Sumagot naman agad si Huang Bam na hindi yun ang ibig niyang sabihin dahil gagamutin niya naman ang ibang mga pasyente kapag natapos nilang magamot ang pasyenteng ito sapagkat ang pasyenteng ito ay ang mas kinakailangan ng paggamot. Agad namang tumayo ang babae habang pinipilit niya pa rin magsalita na ayos lang siya at iminungkahi niya naman kay Huang Bam na sabihin niya na lang sa kanya kung nasaan ang gamot dahil kaya niya namang puntahan yun at hanapin na siya lang mag-isa. Bigla namang naglakad ang babae habang sinasabi sa kanya ni Huang Bam na hindi siya makakaligtas sa labas sa ganyang estado niya. Nang makalapit na nga ang babae sa mangmang na lalaki ay bigla naman siyang sinaksak ng kupal na lalaki sabay sabi niya na sana kanina niya pa sinabi yan at sana ay kanina niya pa siya tinulungan na mapadali mawala ang kanyang nararamdaman. Labis namang nagulat ang babae at lahat sila nang nasa loob ng silid na nakakita sa pangyayaring yun. Samantala ang ating bida naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan sa kanyang harapan at bigla namang hinugot ng lalaking kupal ang kanyang kutsilyo sa pagkakatusok mula sa tiyan ng babae at kaagad namang natamba sa sahig ang babae na nasaksak. Bigla naman siyang nilapitan ng kanyang mga kasamahan at hanggang ngayon ay hindi pa rin sila makapaniwala habang ang babae naman ay nakahawak naman sa kanyang natamong saksak at tumatagas na ang dugo nito sa lupa. Unti-unti namang dumadaloy ang dugo ng babae patungo sa paa ng ating bida at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nakita niya naman ng kanyang sariling mga mata ang puso ng babae na umiilaw at ayon sa kanya na nararamdaman daw nito ang buhay ng babae na unti-unting nawawala. Labis naman ang pagtataka ng ating bida at napatanong siya sa kanyang isipan na kung bakit ba madali lamang namamatay ang isang tao. Nararamdaman niya naman na unti-unting naaapula ang apoy sa dibdib ng babae at mayroon naman siyang naramdaman na kakaiba.
Bigla naman siyang sinundot ng babae sa kanyang binti na siyang ikinagulat niya naman at tinanong siya ng babae na kung bakit ba ang seryoso niya. Wala namang tugon ang ating bida sa katanungan na yun ng babae at sinabi pa ng babae sa kanya habang pinipilit nitong magsalita na nasisigurado niyang hindi siya nag-aalala sa kanya. Maya-maya pa ay bigla na lamang nawala ang apoy sa dibdib ng babae, palatandaan na ito ay sumakabilang buhay na. Dahil sa wala ng buhay ang babae ay nanghina naman ito at nag-iwan ito ng bakas ng kanyang dugo sa binti ng ating bida. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala ang mga taong nasa kanilang paligid sa kanilang nakikita dahil ngayon ay nakita nilang namatayan sila ng isang kasamahan. Nagreklamo naman ang lalaking may hawak na patalim dahil marumi na raw ang kanyang kamay. Labis naman ang galit na nararamdaman ng doktor at nanginginig niyang sinabi na kung bakit ba hindi man lang nag-iba ang kanyang ekspresyon sapagkat pinatay niya ang isang tao at dagdag niya ng pasiga na hindi lamang pala gumagala ang halimaw sa labas dahil pati sa loob ang kanilang pinagtataguan ay mayroon ding gumagalang halimaw katulad niya. Tugon naman ng lalaking mangmang na masyado siyang masakit magsalita at ang kanyang ginawa ay tama lamang dahil wala itong pinagkaiba sa pagsagip niya sa kanya dahil kapag hindi niya ito ginawa ay susundan niya ang babae sa labas at mapapahamak sila at dahil doon ay mawawala na sila ng doktor dito sapagkat ang tanging gusto nito ay ang sagipin ang nag-iisang taong mamamatay naman na. Tinanong niya naman ang doktor na hindi ba't dapat nagpapasalamat siya sa kanya sapagkat ang pagkamatay ng babae sa kanyang patalim ay mas mabuti kumpara sa lapain siya ng mga halimaw sa labas. Bigla naman napansin ng lalaking kupal ang ating bida at nang tiningnan niya ito ay wala man lang itong ginagawa bagkus ay nakatayo lamang ito na tila ba ay mayroon itong iniisip. Bigla niya naman tinanong ang ating bida na kung nakaramdam na ba ito ng takot sa kanya sapagkat noon daw ay nag-aasta itong matapang. Nanlilisik naman ang mga mata ng ating bida na tinitingnan ng lalaking mangmang na may hawak na kutsilyo na tinututukan siya nito. Tinanong naman siya agad ng ating bida kung wala na nga sa kanyang mga kamay ang kanyang litrato. Nawala naman sa isipan ng lalaki ang paghawak ng picture ng ating bida kaya naman pagkalingon niya ay nakita niya sa sahig ang picture ng ating bida sabay sabi niya pa na sa tingin niya ay nahulog niya ito nang kunin niya ang kanyang kutsilyo kanina. Samantala ang ating bida naman ay naghahanda na ng pag-atake sapagkat ito na ang kanyang hinihintay na pagkakataon na mabitawan ng lalaki ang litrato. Nakangising tanong naman ng lalaki sa ating bida na kung ano na nga ba ang kanyang gagawin patungkol dito. Wala man lang naging tugon ng ating bida sa kanyang katanungan bagkus ay naghahanda lamang ito upang umatake. Tinanong niya pa ulit ang ating bida na kung ang kanyang gagawin ba ay ang talunan siya o kung anuman at nang walang ano-ano'y bigla na lamang sunugad ang ating bida ng napakabilis na parang hangin na lamang ito na hindi makita dahil sa bilis at nang nasa harapan na siya ng kanyang kalaban ay doon lamang siya tumugon na oo at sabay suntok niya sa kalaban ng napakalakas sa mukha na parang madudurog na ang mukha nito at nabitawan nito ang kanyang sandatang kutsilyo. Hindi man lang nakagalaw ng ayon sa oras ang kasama ng sinuntok ng ating bida dahil sa sobrang bilis nito at habang tumitilapon ng mga lalaki ay hindi pa man ito nakakalapag sa lupa ay biglang hinabol ng ating bida ito at bigla niyang sinundan pa ng napakalakas na suntok. Kaya naman ang layo ng pagkatilapon ng lalaking mangmang habang ang kutsilyo ay nasa itaas pa rin na palatandaan na napakabilis gumalaw ng ating bida. Hindi pa siya nakuntento at agad niya itong sinunod at ang lalaki naman ay nabangga sa pader kaya naman nawasak ang pader dahil sa lakas ng impact ng pagkakatama nito. Hinawakan naman siya ng ating bida sa kanyang damit at ang nasa himpapawid na kutsilyo ay nagawa namang mas alaw ng ating bida ng saktuhan sa kanyang kamay at parang bihasa ito sa paggamit ng kutsilyo dahil pinaikot-ikot niya pa sa kanyang kamay ito. Samantala ang mga kasamahan naman ng ating bida ay nakanganga lamang sa mga nangyayari dahil maging sila ay hindi nila inaasahan ang pangyayaring ito. At dito tinutukan ng kutsilyo ng ating bida ang leeg ng lalaking kupal at dahil sa galit niya ay medyo bumaon ang kutsilyo sa leeg ng lalaki kaya naging dahilan ito upang masugatan siya at tumulo ang dugo. Parang wala namang wisyo ang lalaki dahil sa ginawang suntok na sunod-sunod ng ating bida sa kanya habang tinututukan pa rin siya ng ating bida sa leeg ng kutsilyo. Labis naman ang galit ng ating bida na nararamdaman dahil sa ginawa ng lalaking ito at napasabi na lamang ito na napakahinang nilalang nito. Naalala niya naman na kanina bago niya pa man atakihin ang lalaki ay hindi man lang ito nag-react sa kanyang bilis. Kaya naman nanginginig naman siya na napapamura dahil ayon sa kanya na kung nalaman niya sana na ganito kaina ang lalaking ito ay kinuha niya na sana ang larawan mula sa kanya.
At kung nakuha niya nga ito ay hindi na sana mangyayari ang bagay na hindi inaasahan. Labis naman ang galit ng ating bida kaya naman medyo bumabaon ang talim ng kutsilyo sa leeg ng lalaki. Parang nag-iba naman ang kulay ng kanyang mata dahil sa kanyang galit at naalala niya ang sinabi ng kanyang ama habang sila ay nagsasanay na tama ang kanyang ginagawa at patayin niya ito. Subalit ang mata ng ating bida ay unti-unti namang bumabalik sa dati ang kulay nito ngunit naalala niya naman ang sinabi ng kanyang ama na huwag siyang maawa sa kanyang kalaban na wala ng kakayahan at sisiguraduhin niyang tatapusin niya ito. Unti-unti namang bumabalik ang kulay pula sa mata ng ating bida na palatandaan na nilalamon ito ng galit at puot. Naghanda naman ang ating bida upang patayin ang lalaki subalit sa kanyang pagtatangka ay may bigla namang tinig na kanyang narinig na nagsasabing itigil niya ang kanyang ginagawa. Pagkalingon ng ating bida ay nakita niya si Huang Bam at sinabi nito sa kanya na kapag pinatay niya ang lalaking iyan ay hinding-hindi niya na maibabalik ito. Natigilan naman ang ating bida sapagkat hindi niya naiintindihan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng doktor na hindi nito maibabalik kaya naman dahil sa kanyang galit ay tinanong niya naman ang doktor na kung nag-aalala ba siya patungkol sa taong ito ngayon. Agad naman na tumugon si Huang Bam na hindi sapagkat ang kanyang ibig sabihin ay ang kanyang puso. Nagtataka naman ang ating bida kung ano ba ang ibig sabihin nito. Sinabi naman agad ng doktor sa kanya na isipin niya ito ng mabuti kaya naman tinanong niya ito na kung kailangan niya nga bang samobra at patayin ang lalaking iyan. Tinignan naman ng ating bida ang kanyang kutsilyo na hawak-hawak at nakita niya ang kanyang refleksyon sa kutsilyo. Naalala naman ng ating bida ang kanyang katanungan sa kanyang ama na kung mayroon nga bang tunay na rason upang patayin ang mga ito sapagkat kapag binugbog niya ito hanggang sa malapit na itong mamatay ay malilimutan ng kanyang kalaban ang atakehin siya. Tinawanan naman ng kanyang ama ang kanyang sinabi at sinabi nito sa ating bida na hindi siya mabubuhay ng matagal kapag mahina ang kanyang pag-iisip. Kaya naman nakangiting tinanong siya ng kanyang ama na kung takot ba siya sa pagpatay sa mga tao. Tugon naman ng ating bida na huwag siyang magpakampante sa kanyang sarili sabay turo niya sa kanyang ama at sinabi niya na sapagkat hinding-hindi siya magiging katulad niya at dagdag niya na kapag dumating na ang araw ng apocalypse na kagaya nga ng sinabi niya ay mabubuhay siya sa kanyang sariling paraan. Bumalik naman ang eksena at dito nananatili pa rin siyang tinitignan ang kanyang refleksyon sa kutsilyo na kanyang hawak-hawak habang inaalala niya pa rin ang kanyang sinabi sa kanyang ama na hinding-hindi siya magiging katulad niya na gumagala para pumatay ng makikita niyang tao na hindi niya gusto. Naalala niya rin ang pagsaksak ng lalaki sa babae kanina at ang mukha nito kaya naman bigla niyang binitawan ang kutsilyo ng puno ng dugo. Masayang-masaya naman si Huang Bam pagkakita niya na binitawan ng ating bida ang kutsilyo sabay sabi niya na nakagawa siya ng tamang desisyon. Habang nakatalikod ang ating bida sa kanya ay sinabi niya naman na hindi yun dahil sa kanyang sinabi sa kanya at dagdag niya pa na nararamdaman niyang magiging katulad niya ang lalaking pumapatay kapag pinatay niya ang lalaking mangmang. Ayon naman sa kanyang isipan na wala namang partikular na rason upang paslangin ito. Naalala niya naman ang mukha ng babae na namatay at napapatanong sa kanyang isipan na kung bakit ba mahalaga para sa kanya kung buhay pa ba siya o hindi. Naisip niya naman na kahit nabuhay pa ang babae ay wala naman itong maitutulong sa kanya sa paghahanap sa kanyang ina. Hindi naman ito mahalaga para sa kanya at sa kanyang likuran ay mayroon ng papasugod na may dalang baseball bat at papaatake na ito sa kanya ngunit lingid naman sa kaalaman ng ating bida na nasa likod niya na ang isang lalaki at habang papaatake ang lalaki ay sa isip-isip niya naman na ito na ang tamang pagkakataon upang atakihin ito dahil wala na itong hawak na kutsilyo. Agad niya namang inatake ang ating bida subalit dahil sa naramdaman niya ang papalapit sa kanya na pag-atake ay bigla niya namang iniwasan ito kaya naman tinamaan ng baseball bat ang mukha ng kanyang hawak-hawak na lalaki. Agad niya naman binitawan ang hawak niyang lalaki at bigla niyang sinuntok ang umatake sa kanya gamit ang baseball bat at hindi pa siya nakuntento at agad niya itong sinundan ng isa pang pag-atake kaya naman dahil sa lakas ng pag-atake ng ating bida ay gumulong-gulong naman ng napakalayo ang isang lalaki at napunta ito sa paanan ng natitira nilang kasamahan. Tinignan naman ng lalaki ang kanyang kasama at may bigla naman siyang kinuha at tinanong siya ng ating bida na kung ano ba ang kanyang gagawin. Ang kinuha ng lalaki ay ang gusot na larawan ng ating bida at kinumpirma niya naman sa ating bida na kung ito ba ang mahalaga sa kanya na litrato. Agad naman naglakad ang ating bida patungo sa humahawak ng litrato at habang naglalakad siya ay tinanong niya naman ito na kung ano ngayon.
Wala namang naging tugon ang lalaking humahawak ng litrato ng ating bida at agad niya itong hinawakan ng madiin at agad niya itong pinunasan gamit ang kopiraso ng tela at iniipan niya ito. Nang malapit na ang ating bida sa kanya ay tubugan naman siya sa katanungan ng ating bida na wala naman at iminungkahi niya na ingatan niya ang litratong ito sabay abot niya ng litrato sa ating bida habang nanginginig ang kanyang kamay. Kinuha naman agad ng ating bida ang larawan na ibinigay sa kanya ng mabait niyang kalaban at hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala ang mga taong nakasaksi kung gaano kalakas ang ating bida. Maya-maya pa makalipas lamang ang ilang sandali ay tinakpanan nila ng tela ang bangkay ng babaeng namatay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala ang ating bida na namatay na ang babae. Nagtataka naman si Huang Bam dahil hindi niya nakikita ang bata at ang babaeng di lang ang buhok. Tugon naman ang nakasalamin na umalis ang mga ito na magkasama patungo sa palikuran kanina at dagdag niya pa na maituturing niya itong magandang pagkakataon dahil hindi nila nasaksihan ang nangyari kanina. Bigla namang may tumawag sa ating bida at bigla siya nitong sinigawan at sinabihan niya ito na kung madali niya lamang natalo ang mga kalaban ay bakit ngayon ay wala pa siyang ginagawa. Rason naman ng ating bida na kaya siya walang nagawa kanina dahil may hawak na hostage ang kalaban laban sa kanya. Napag-alaman naman ng lalaki na kung ang kanyang tinutukoy ay ang isang piraso ng papel, at tinanong niya naman ng ating bida na kung gaano ba ito kaimportante para sa kanya dahil isa lamang yung piraso ng papel. Sinigawan naman siya ng ating bida na ang piraso na papel na kanyang tinutukoy ay napaka-importante sa kanya. Nang marinig yun ng lalaki ay nakaramdam naman siya ng kaba. Mayroon namang gustong itanong ang ating bida sa kanila. Bigla niya namang ipinakita ang larawan sa kanilang lahat at tinanong niya na kung alam ba nila kung ano ang bulaklak na ito. Sinabi naman ni Huang Bam na walang pumapasok sa kanyang isipan at hindi pa siya nakakita kahit kailanman ng bulaklak na ito. Nilapitan naman siya ng babaeng maikli ang buhok at nagtatakang tanong niya na kung saan ba kinunan ang picture na ito. Sagot naman ng ating bida na kaya siya nagtanong sapagkat hindi niya alam. Sinabi naman ng taong nakasalamin na hindi sana ito magiging mahirap kapag mayroon sana silang internet at ayon pa sa kanya na mahihirapan silang matukoy kapag tinitignan lamang nila ang larawan, nagtatakang tanong naman sa kanya ni Huang Bam na kung bakit niya ba gustong malaman kung saan ang lokasyon ng pinagkuhanan ng picture. Sinabi naman ng ating bida nang walang pag-alinlangan na dahil pupuntahan niya ang lokasyon na ito. Nang marinig nila yun ay labis naman ang gulat ng dalawang lalaki samantala ang babae naman ay napapaisip. Kinumpirma naman ni Huang Bam sa ating bida na kung alam niya naman na ang labas ay pinamumuguran na ng mga halimaw ngayon at kahit na malaman niya pa kung saan ang lokasyon nito ay mahihirapan pa rin siyang makaligtas sa labas dahil sa napakarami ng halimaw. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na madali lamang siyang makakaligtas. Napanganga na lamang si Huang Bam habang nasa likuran niya naman ang misteryosong lalaki na naka-hoodie. Tiningnan naman ng ating bida ang picture at ayon sa kanya na hindi niya inaasahan na makakasalamuhan niya ang mga taong alam kaagad sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa larawan na ang bulaklak na ito ay wala pa silang nakita buong buhay nila. Bigla namang dumating ang pinuno ng mga kupal at nakita niya ang sitwasyon sa lugar na kung saan may namatay at nabugbog ang kanyang tauhan. Tiningnan niya naman ang ating bida na mayroon ng hawak na litrato at habang tinitingnan niya ito ay sinabi niya naman na inutusan niya ang kanyang alipin na huwag niyang hahayaan na mapasakamay ng bata ang picture subalit hindi man lang ito sumunod sa napakasimpleng utos niya at napasakamay ng bata ang larawan, itinaas niya naman ang kanyang manggas at sinabi niya na hindi na ito mahalaga dahil nangyari naman na ito. Samantala ang ating bida naman ay isinilid niya na ang picture sa kanyang bulsa at sinisigurado na hindi niya na ito mawawala pa ulit. Nagkatingin na naman ang ating bida at ang pinuno ng mga mangmang at sinabi ng pinuno na sa tingin niya ay wala na siyang magagawa kundi ay ang gamitan ito ng ibang paraan. Samantala sa labas naman sa ilalim ng sikat ng araw ay mayroong isang halimaw ang gumagala at bigla na lang itong naghukay sa lupa at sa ilalim ng lupa na kanyang hinuhukay ay ang substation. Lumipat naman ang eksena at dito nagsiga ang mga tao dahil mayroon naman silang sapat na panggatong at ngayon ay makakapagluto na sila ng maayos na pagkain. Samantala tinitingnan naman ni Haro ang mga taong nagluluto habang sila ay nag-uusap. Napansin naman ni Haro ang batang babae at nagreklamo naman ang batang babae sa kanya at sinabi niya na ang lahat daw ng tao dito ay weird sapagkat hindi daw sila nagbubuhos pagtapos gumamit ng CR. Napatawa na lamang si Haro dahil maging siya ay hindi niya kayang soulless yun dahil ang flash ng inodoro ay hindi gumagana.
Nakita naman sila ng lalaking ginamot ng doktor at sinabi nito sa kanilang dalawa na masyado na itong late kaya naman kailangan niya na itong ibalik sa kanilang silid. Tinignan naman ng masama ni Haro ang lalaki at iminungkahi naman ng lalaki sa kanya na huwag niya tignan siya ng ganyan dahil ginagawa niya lamang ito upang makaligtas din. Nakita naman ng nagluluto sina Haro kaya naman sinabihan niya ang kanyang kasama na tignan nila yon dahil parang nag-aaway ang mga ito. Habang masayang-masaya siyang tinitignan sina Haro ay mayroon namang nahulog sa kanilang niluluto at napansin naman nila yon at tinanong niya ang kanyang kasama na kung mayroon ba siyang inilagay sa kanilang niluluto. Iminungkahi naman ng kanyang kasama na mayroong bigite na huwag na siyang magsalita pa ng walang kabuluhang bagay at tuloy-tuloy niya lamang na haluin ang kanyang niluluto. Maya-maya pa ay bigla na lang nahulog ang maraming tipak ng mga bato sa kanilang niluluto. Kaagad namang napatingin ng isang lalaki sa itaas dahil nagtataka siya kung bakit ba nahuhulog ang mga tipak ng mga bato mula sa itaas. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.